Never commit any sin under circumstances. Senyor Ibarra. Simon, ikaw ba si Basilio? Matagal po kayong nawala. Hindi niyo po alam ang nangyari sa ating bansa. Meron na pong mga kilusan at nagsimula na po sila. Kayong mga kabataan, nananaginip pa din kayo. Humihingi kayo sa Espanya ng pantay-pantay na karapatan, pero ang hinihingi ninyo ay kadena. Gusto nyo maging Kastila din kayo, pero hindi ninyo nakikita na pinapatay na ang inyong pagkabansa. Ano ang inyong maging kinabukasan? Isang bansang walang tao at kalayaan? Ang lahat sa inyo ay hiniram, pati na ang inyong mga depekto. Mamamatay kayo bago pa man dumating ang inyong kamatayan. Senyor, perdóname por mi person, pero es el superior novela. This is basic. Well, I hardly know Spanish, but from the little I read, I think you wrote a novela with a very delicious content. Is that a compliment? Or supposed to be one? Don't worry. Thank you. It's good. Hamang praile, mga sakim na opisyales, sila ang nagahari sa ating bayan. Dudulog tayo sa Espanya. Paano? Bingi at bulag ang Espanya. Hindi nila naririnig ang ating mga daing. Hindi nila nakikita ang ating pagdurusa. Ginagawa nila tayong mga inutil at kriminal. Tinatrato nila tayo parang pinakamababang hayop. Alam kong marami sa inyong natatakot, ngunit matakot rin kayo para sa inyong mga pamilya. Huwag na nating hintayin pang ang ating mga anak ay kanilang patayin. Tinangkam na nila ang ating mga bukid, ginahasa na nila ang ating mga kababaihan. Tinanggalan na nila tayo ng dignidad at pagkatao bago tayo lumaban. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayo lumaban? Oh! Buhay ang Pilipinas! Buhay! Buhay si Dr. Sersal! Buhay! Bravo! Monsignor Nazareta. No fue la rebelión. Eso es una revolución soprano rebelde. Pero tu evidencia. Los liberales. Nunca se sabe lo que está haciendo. Estamos haciendo lo posible. Debe animar haya tiempo. No hay ninguna evidencia de que Rizal es responsable de esta. Haz lo que te digo o sufrir las consecuencias. Nandito ng himagsigan, anong sigaw ng naaapi? Mamatay ang kalaban! Ngayon, puputulin na natin ang ating ugnayan sa mga Kastila. Ilabas ninyo ang sedula. Ito ang papel na sumisimbolo ng pagpasok ng mga Kastila sa ating bayan. Kunitin na natin ang ating mga sedula at ipakita ang pag-iimagsik ng Pilipinas laban sa Espanya! Mabuhay! Hindi pa ba kayo tapos dyan? Tatang, ito po ang mga papel. Importante ang pakaingatan nyo. Mga anak, ako mo tayo inyong ama. Tatang! Antonio! Magpapasya, Pinagkakainin na ang mga lalaki natin. Baka patayin nila kayo pag hindi pa kayo umalis. Sige na, umalis na kayo. Umarang na kayo, mga anak. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Huwag kayong magpapabaya dito. Magtatangin yung inyong ingatan. Pasya na sigurado ka ba na kaya mo na? Opo, At ate.
Antonio, mag-iingat kayo! Antonio, Pasiano, ingatan niyo si Tatang, ha? Kayo mag-ingat. Mag-iingat kayo mga anak. Kailangan natin magpakatatag sa amin. Alright. José Zal Mercado y Alonso. Edad. 35 años. Perlagique Perazo. Profesión. Médico. Para ser a Bonifacio. I don't know if I do. Colonel. No lo encuentro en un secreto asamblea en la casa de Doroteo Unculco. It was not a secret meeting, Colonel. Otherwise, how come you know about it? Nadie puede mantener en secreto de los españoles. ¿Qué quieres que te digas mentiras, señor? Dejarme a familia en paz. No sabemos nada acerca de esto. ¿Qué quieres que oiga si usted no sabe Bonifacio? Entonces, ¿por qué los Katipunan utilizan su nombre y fotografía? I don't know. My mother thinks my name is being used to facilitate this donation. I assure you, you know nothing about this. Usted un traidor, doctor. Recuerde, usted es un traidor como Padre Burgos. Recuerde que usted dedica su última novela a él. Bakit niyo ako babatayin? Wala akong kasalanan! Hindi ako traidor! Patawarin niyo po ang mga taong ito sapagkat hindi na nila nalalaman ang tama sa mali. Esta Burgos merece su suerte. Este es el destino de teros superibos que se atreven a rebelarse contra la madre España. Creo que ningún indio nunca se debe permitir guiar a ser saderto que cazan verdaderos quebrebos de cabeza. Paring Pilipino na magkaroon sila ng pantay-pantay na karapatan kagaya ng mga praile. Ngunit pinaratangan sila at ipinapantay. Katulad ni Padre Burgos, Gomez at Zamora ay dinawit lamang sa pag-aalsa sa Cavite. Malamang binabantayan na ako ng mga Kastila dahil ako ay nakatira kina Padre Burgos. Madami din akong natutunan sa kanila. Hiling lamang ni Padre Burgos ay pagkakapantay-pantay ng mga paring Pilipino, man o Kastila. Naman o Kastila. Pasiano, simula ngayon ayoko nang maririnig yung pangalan na yan dito sa bahay na to. Pero tatang, hindi makatarungan ang ginawa nila. Nanang, ano po yung hindi makatarungan? Nako, Pepe, usapang matanda ito. Sige, kumain ka na. Usapang matanda? Wala pang ang puting buhok si Kuya Pasiano. Nako, Pepe, masyado kang pilosopo. Sige, kumain ka na. Nanang, may naisip po ako. Bakit po hindi po kami pwedeng makipag-usap sa usapang matanda? Samantalang matatanda, nakikipag-usap sa mga usapang bata, hindi naman makatarungan yun. Sige nga, Pepe. Ano ba ang naiintindihan mo sa makatarungan? Sige na, kumain ka na at baka makatarungan ng tsinelas ko matikman mo. Mahusay ka palang Manila. Sana. Yan sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong bumasa. Hindi ba't lagi ka nang ipinapahamak ng inyong simulat? Dahil sa mga praile, oo. Naman pala eh. Bakit hindi ka tumigil? Gusto mo ba yung lagi kang ganito? Yung lagi kang nakakulong? Edukado ka pa namang tao. Ang taas-taas ng iyong pinag-aralan. Ang dami-dami mong nalalaman. Pero nasan ka ngayon? Tignan mo ako. Walang kaaway, kaya walang kalaban. May pagtatapat ako sa iyo, Katoto. Noon, akala ko ang edukasyon ng buhay ng tao. Pero, nadiscover kong depende pala yun sa iyong pinag-aaralan. May pinag-aaralan na nakakabulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon para makita ang bulaklak. A. A. B. B.
Se. Se. Che. Che. De. De. E. E. Gire el defensor delgadas. Misericordia. El hacía nostros y después de este diestero muestranos a nosotros el fruto bendito de tu vientre Jesús. Oh clemencia, oh piadosa, oh dulce Virgen, ruega por nosotros. Oh tu Madre de Cristo, seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Muy buen, Pepe. Di ba gusto mo mag-aral? Pero tatang, ayoko dun sa eskwela. Nandito naman si nanay sa bahay. At may natutunan naman ako eh. Hindi lahat matutunan dito sa bahay. Hayaan mo, bibisitahin naman kita palagi doon. Saka dapat kang mamuhay ng hindi nakasubsob sa iyong pamilya, di ba, Pasyano? Tama si tatang. Sige na. Iatid mo na si Pepe, Pasyano. Nanang! Adios, Nanang. Adios, Pepe. Adios, Pepe. Adios, Pepe! Veloki, ordenante de la amoy. Salita ko ng Kastila? Pako, senyor. Ikaw ang pako! Napakalit mo! Kaya siguro wala na naman ang utak mo. Ang mga kamay mo! Bakit po? Para mataon sa utak mo ang iyong dapat kalimutan. Oy, Pepe, masakit ba ang palo ng Papa? Mag-aaral pa ako. Mag-aaral daw? Kahit anong aral mo, umpako ka pa rin. Umpako! Pepe, ikay pumarinit, ako'y may ilalahad sa'yo. Ito, Pepe, ay tungkol sa isang gamo-gamo. Minsan ay mayroong gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Miski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lumapit sa apoy, ay lapit siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Kaya sinuway niya ang bili ng kanyang ina. Lumipad siya nang lumipad sa palibot ng apoy. Palapit sa apoy. Hanggang sa nagliyab ang pakpak niya. At tuluyan siyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento? May isang gamo-gamo? Opo. Dapat ay lumayo siya sa apoy at sumunod sa kanyang ina na hindi siya nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Gaano siya nakatagal na kulong? 2 taon. Nakulong siya ng 2 taon? Di yun lang. Tagal nang galit sa pamilya ko ang mga praile. At gumaganti sila. Pinapalabas nila na tayo ay wala sa lugar. Hindi lang nila maamin na mga Kastila na sila ang walang lugar dito sa ating bayan. Sa ngayon ay hindi mo na pwedeng gamitin ang apelidong merkado. Mapanganib para sa'yo. Madadamay ka sa pagiganti ng mga demonyo na kasaya laban sa ating pamilya. Bakit, kuya? Pinag-iinitan tayo dahil malapit ako kay Padre Burgos. Hindi ni Tatang nataasan ng buwis ay binibigyan nilang masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Opo, kuya. Ano po yung gagamitin kong pangalan? Rizal. Amigos romanos, compatriotas, examen, tusiones, mediata, el hierro de César, el entierro de César. El entierro de César. El entierro de César. Continúa. Hatchet. Cuando el tomatia vivas después de él. El viernes a menudo enterrado. Enterrado.
Con los otros fue así seco César. The noble Brutus did tell you that César era ambicioso. Si fuera así, se trataba de no apartar grave las mentas César concepto. Muy bueno, Rizal. Muy bien. Buntis pa lang ang nanay ko. Habang nangungumpisal sa pari, sabi nila, naririnig nila akong umiyak. Napigilan ang sarili nyo, kailangan niyong matutunan ang lahat. Kailangan kong makita ang lahat. Hay nako, Pepe. Matagal nang may dinaramdam sa mga mata ang nanay. Pero ayaw raw niya magpa-opera kung hindi ikaw. Sabi ko na nga ba, napakatigas talaga ng ulo ni Nanang. May nararamdaman na ayaw pa magpagamot. Pepe, ikaw ba yan? Opo, Nanang. Ako po ito. Kumusta ka na, Nanang? Sa kabila ng iyong pagtutol, Nanang, ako ay nakatapos. Hayaan mo, Nanang. Tutulad nga ng ipinangako ko sa inyo, ibabalik ko ang inyong paningin. Ako, Pepe. Kung panay naman kalungkutan at kasamaan lamang ang aking makita sa mundo, hindi na baling ako mawalan na ng paningin at tuluyang magulang. Ayaw mo nun, Nanang. Ako ang unang inyong makikita. Kayo ang unang makakita sa aking pagkabuhan. Aba na hindi niyo natanong, Nanang. Maraming babae ang nagkakaila sa akin sa iba't ibang lugar. Siguro marami kaya naman napayak na babae, no? Hindi ko sila pinaiyak, Maria. Kundi pinaligaya. Sana nakita niyo ang mga lugar na aking mga pinagpahan. Ako, Pepe. Napakabata mo pa. Bakit kailangan mong makita ang lahat ng ito? Nanang, huwag ka po gagalaw at tumingin po kayo sa itaas. Senyor, sabi ko kung tama na ang nanang nyo. Dos Muscados. Sino que también protege el órgano por algo more? Alfred y Diotea pueden responder a la pregunta. Cerebro pulmones, corazón latino. Buena, Fernando. Felicitan aquí, Your Alteza, de la Ispaquida en sus alturas. Lo que significa que somos superiores al no sobrevivir. Hacia parte de esto, ¿qué otra cosa? Profesor, si la altura la unido razón, pues la fue los españoles. Superior en tonos fue a partido barré a españoles. Colonios antiguos fue más platos. Impertinente. Saguer de esta clase. Rizal, noon ba na hindi ka ng hangga sa pader? Lalo na kung mapader ay hindi sabi niya. Laban mo ang iglesia, ang mga praile. Alam mo naman sila ang nagpapautos ng mga batas dito sa Pilipinas. Ako'y isang mananala. Ang kalaban ko ay lahat, pati na rin ang sarili ko. Ganito yan. Hindi magsunod sila para mapakinggan ang kanilang mga panig. Eh, pinapakita mo ang mga pangit lamang ng Pilipino. Paano naman ang mga pangit ng mga Kastila at ng mga praile? Responsibilidad ng mga manulat na isulat ang mga totohanan. Kanina naman ito paano? Ang demonyo ay hindi arte o propaganda. Ayon sa Commission on Literature, ang kinakalaban ng mga nobela ay ang gobyerno at religion, ang mga Kastilang kawaning ataruhan at karangalan ng Espanya. At ang bagay na isinusulat ko ay nagkaugkad sa katotohanan. Sa mga bagay na isinulat ko ay matatagpuan ito ng mga Pilipino.
ang mga kasaysayan at sa lumipas ng 5 taon, kinulong nila, ipinatapon, ginawa ng iyong mga kababayan sa kasaysayan ng aking mga kalahi. Kaya Rizal, minabuti nila na ipagbawal ang mga pag-imprenta at ipagbenta ang mga libro mo sa buong Pilipinas. Alam mo bang napakarami ko ng kinalaban? Hindi naman siguro gaano kasama ang lahat, Sir Rizal. Ilang taong ka na ba dito sa Pilipinas? Bakit? Pareho ba tayong makikita? O may ayaw ka lang makita? Naranasan ko na lahat, Gabriel. Nawalan ako ng asawa, anak, at pamilya. Nais ko lang naman ng kalayaan at karunungan. Ginapon nila ako, pinagtaksin na nila ako. Noong nagbibigay sa iyo ng karapatan na magsulat ng mga susulat mo, kaya pakiramdaman mo, superior ka dahil sa hirap. Hihingi ko lang naman ang pagkapantay-pantay sa pagbabago gamit ang edukasyon at sibika. Gusto ko lang naman ay maipantay tayo sa mga Kastila. Kampyonismo. Ito ang ating prinsipyo sa ating pamamaraan. Hindi ba magiging sanhi ng kaguluhan ang ginagawa natin? Bakit? Iniisip ng mga estudyanteng Kastila na kinakalaban natin sila. Sandali, sa tahimik na pamamaraan. Monggo! Nandiyan naman sa ating kaklase. Estupido! Tama na! Tama na! Jose, Tio Antonio. kamusta na ang iyong pakiramdam? Maiging. Aray! Siya, magpahinga ka muna. Oo, wala ko naman. Salamat po. O, Leonora, ikaw muna para sa iyong pizza. Sige po, tama. Kamusta ka na? Ito, ang malapit ka. Bakit ka naman? Ilang linggo pa lamang ay naiyak mo ka agad sa iyo. Baka marami ng babae ang pinaniligan mo at tapos mo sa lupa habang ako wala. Ikaw lang naman, Leonora. Baka ikaw, marami ka nang nakikilala. Parang akong preso doon sa dormitorio. Sino man makikilala ko doon? Minsan, halip na. Kung makita tayo ng tatay. Isa lang naman eh. Ano makikita nila? Magpinsan nagmamahalan. Anong masama doon? May magandang tula ka bang alam? Mahilan. Turuan mo naman ako. Pero, palig muna. Senyor! Senyor Rizal! May sasabihin ka, Tabiel? Ang sinasabi mo ay minsan mo sumag-isang itong mga nagpapasala. Minsan, Ano ang nangyari? pumunta ako sa Europa. Alam mo yun? Iniwan mo si Leonor at pumunta ng Europa? Bakit? Anong layunin mong mas matimpang pa sa pagmamahal sa iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabiel? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka ba sa iba't ibang mundo? Bakit? Sino ang nagpadala sa iyo? Ang katipunan? May sapat bang pera ang pamilya mo para tustusan ka sa iba't ibang bansa? O may kinabibilangan kang isang lihim na organisasyon? Ano sa palagay mo, Tabiel? Mali ka. Nagsasanay ka ba, Tabiel, sasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa iyo. Ang ating magiging lihim na kasunduan. Pupunta ka ng Europa para mag-aral ng medisina
at upang gawin ang nararapat sa ating bayan. Kuya naman, may iwan ako dito upang mag-alaga kay Nanang at Tatang at upang mamahala sa ating bukirin at hindi muna ako mag-aasawa. bakit hindi kayo ang magpunta doon? Bakit ako pa? Dahil ikaw ang higit na may kinabang sa Europa. Doon ay matututo ka at malaya mong may papahayag ang baho ng mga Kastila dito. Doon ay marami ring Pilipino. Malaya niyong may isulat ang tungkol sa mga kinakailangang pagbabago at katarungan mula sa ating bansa. Pero kuya, hindi pa ako handa. Hindi lang ako ang nagpasya nito. Pinag-usapan na namin ito ng iba pa nating kapanalig. Papadalan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero si Nanang, hindi sila papayag. Hindi naman natin sasabihin sa kanila. Malalaman na lang nila kapag ikaw ay nasa Europa na. Papaano naman si Leonora? Pepe, bakit ba ang dami mong tanong? Ang sarili mo na lang ang isipin mo. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Tinatanong kita kung bakit ako pumunta ng Europa. Bakit mo pa kailangan malaman lahat? Ano ba ang kailangan sa akin? Ba't mo ba pinagpipilit ang aking paninindigan at aking paniniwala? Gusto ko pa ako palitan bilang iyong tagapagtanggol. May panahon pa. Ba't mo ba ginagawa ito? Dahil sinabi nila? O interesado ka sa kaso ko? O kaya wala kang magawa dito dahil malayo ang bayan? O siya, sige Rizal. Babalik ka lang sa isa ako pag ginamit ng iyong ulo. Tabien! 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 Narito ang pasaporte at ang ticket. Primera klase yan. Salamat po, Tio Antonio. Jose Mercado? Akala ko ba hindi ko nagagamitin iyon? Sa ngayon lang iyan. Para di ka mapansin ng mga opisyales at paalisin. Pero pagdating mo sa Europa, magagamit mo na ang Rizal. Madami kaming umaasa sa inyo. Sisikapin ko po, Tio Antonio. Kumusta na nga po pala si Leonora? Ay, pinapunta ko na sa kanyang pinsan. Wala siyang alam sa ginagawa mo. Señor Aguilar, Hello, Sir Rizal. kumusta na po kayo? Upo, inom tayo. Salamat, pero hindi ako nainom. Bakit dito? Kung nais niyong tawaging hunghang ang mga pari at nasabi ninyo, kung gusto niyong tawaging bobo ang gobernador sa palpakan nila at sa katapangan nila, konti lang ang hinihiling natin sa Espanya. Kalayaan sa pamahayag at bigyan tayo ng pantay na karapatan katulad ng Kastila. Teka. Ipinusta ko ang isang gabi ko sa bordelyo. Pero hindi papayag ang Espanya. Papayag sila kung ipapakita natin na tayo ay edukadong tao at marangal na tao. At kung tayo ay magkakaisa at kung benepisyo sa kanila ang tratuhin tayo ng tama. Kung anong pinakinggan lamang ng mga Espanya ay mga pride. At ang gobernador general ng ating bansa, magsasayang lang tayo ng mga laway. Eh ano kung masaya ang gating laway, Senyor Soriano? At kung ang kapalit nito'y matapos ang paghihirap ng ating bansa? Kontento na ang Pilipino sa mga nakasanayang sistema maski mag-taste siya. Mahirap sa kanya ang magbago. Para sa kanya o para sa'yo? Tingin ko, sumasangayon na ako sa ating kasamahang si Pepe. Ang iniintay natin, dumating ka sa bahay na ito na punong-puno ng ambisyon at pangarap. Nasaan na? Hindi pa handa ang mga tao. Maghintay pa tayo. Ano ang mga agamot? Mga bendisyong tubig na binabayaran mula sa mga praile? Mga indulhensya, ang kailangan natin ay pag-aalsa. Kailan ka magiging handa? Kapag ikaw na mismo ang nahuli at naaapi? Nabubulagan ka na ba, Senyor Ibarra? Unti-unti nang nagigising ang mga tao. Hindi na sapat sa kanila ang matutulang. Hahawak na sila ng armas. Armas na nakakamatay. Dahil tapos na ang araw ng pagkakadena, handa na silang pumuksa ng buhay upang sila ang mabuhay. 3. Uusok na naman ang mga fet ng mga Friday pag nalaman nila ang mga nakasulat dito. Senyor Del Pilar, ay naisip ko din na ito ay sila yung masigi na mambabasa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo na't naghihintay ang lahat ng pangalawa mong nobela. Bakit nga ba hindi ka natutunan tungkol doon? Tungkol saan ba yun? Makikita mo rin at makikita ng mga Friday. Saan kayo dyan? Ba yan Hindi pwede yan. Oo nga. Dapat Silensyo!
Para naman tayo nagsasabong yan eh. Ang sinasabi ko dito, panahon na para magkaroon tayo ng iisang pangulo. Tama yan. Oo nga naman. Matagal na tayo naririto at nangungumpanya para sa Pilipinas. Taon-taon ay lumalaki ang ating organisasyon. Kung hindi pa tayo formal na magbubuklod, wala tayong mararating. Tama. Mga katoto, wala tayong mararating yan. At sa matamis na mga kandungan ng mga babae sa probeta tayo lalaglag eh. Sandali lang. Bago tayo maghala ng ating Pangulo, dapat muna natin alamin ang kanyang kapangyarihan. Dapat. Tama. Kapangyarihan maglasing at mambabae. Sandali nga, mauuwi na naman tayo sa biroan yan eh. Naisip ko lamang ang periodikong La Solidaridad sa ating kumpanya kung pahihintulutan ng Pangulong mamahala ay dapat na muling magpasya sa lahat ng sulatin na ilalabas dito. Sa ganong paraan ay makakasiguro tayo sa isang kasihang kilos. Napaka-stupid ako naman kung sasang-ayon ako diyan. Dispensa, kaibigan. Bagamat tayong mga nanglilingkos para sa Pilipino, ang periodikong dapat isipin na ito ay pribado pa rin imprensa. Pribado. Ang mahalaga, dapat nating... Jose! Pepe! Sandali lang. Marami silang kiway-kiway na para silang tanggang na manok. Pero tiyak naman ako na ikaw ang mahahalal na Pangulo. Hindi naman ang pribado sa La Solidaridad ay lubusin niya na ang kanyang kaskiman. Siya na ang maging Pangulo. Pepe, maraming umaasa sa'yo. Ako nagkamali. Lagi ako nagsisilbi sa mga batugang kasamaan natin. Ngayon ay matuto lang tumindig sa sarili nilang mga paa. Pepe, saan ka naman pupunta? Paano na yung nasimulan natin? Alam mo, Ponce, nagpakalayo-layo ka sa ating bansa. Ngunit wala akong nararating dahil wala dito ang kalaban. Anong ibig mong sabihin? Babalik ako ng Pilipinas. Ano? Panganib ang makukuha mo doon, Rizal. Nagbabalik ako dito sa Pilipinas dahil nandito ang aking layunin at wala sa ibang bansa. Itinatatag ko ang La Liga Pilipina. Ito ang paraan natin para makamit ang kalayaan. Tama yan! Sa samahang ito, hindi lang tayo magkakapatid, kundi tayo rin ay nagdadamayan at wala itong katarungan para natin makamit ang kalayaan. Tama! Rizal! Ito ang unang nating daan para makamit natin ang kalayaan. Mabuhay! Mabuhay! Si Dr. Rizal! Gawin natin matatag ang mga pundasyon natin sa ating mga pamilya. At kung matatag na kayo, ang pundasyon na ito ay magagamit natin para sa kalayaan! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mientras Rizal esto, vivo no puede haber gas en esta isla. Rizal se exilió en Dapitan es demasiado lejos para ser calculado. Investigado esta revolución es nuestro deber para eliminarlo. No me digas cómo hacer un trabajo que entonces es mejor conseguir hacer su trabajo o salir de aquí. Dr. Rizal, disculpen mi repentina visitarnos.
Chende, Gobernador General Funcianos, Español me da asco, pero puede curarme. Siento que temes nadie tiene muchos enemigos. Isa akong optomologo. At gusto ko lang naman makita kung malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan pa bang isulat ang lahat ng nakikita? Kung hindi, General, ano pa kaya ang pinagbago natin sa hayop? Ganyan ba katalas ang iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking nobela? Sabi nila, baka raw di ako makatulog. Kamusta ka dito? Pagkakaiba ba dito sa dapitan? Mas masakit dito, General, na wala ang mga tanawin ng mga karatagan at mga kabundukan. Paumanhin. Niwala nyo kung pinayagan nyo akong pumunta ng Cubao. Pero masilbing doktor doon, yun pa lang papahuli nyo lang ako. Papakulong nyo lang sa kayong paprikotero. Naipit ako sa mga nangyari, bigla na lang sumabog ang lahat. Man ay hindi ko pahihinto lang gamitin ng aking pangalan. Sa ganyang paraan, ang aking mga sinulat, ang pagpapahayag sa edukasyon, sa kapayapaan, nawala na ang saysay. Lahat dahil lamang sa ilang Pilipinong hindi makapaghintay sa tamang panahon. Bakit hindi ka naglabas ng manifesto para pabulaan ang lahat? Blanco, Corsino Palavieja, the new Gobernador General of the Philippine Islands. Oh, of course, I know Palavieja. Buenas tardes, Dr. Rizal. Buenas tardes, Senyor Tabiel. May dala akong alak. Halika, uminom tayo. Hindi ako umiinom. Para lang itong lambanog na paborito ko. Kaya wala akong marunong ganoon. Sige. Feliz Navidad, Senyor Rizal. Nobele, nobele. Senor Rizal, let us from the Philippines. Gracias. De nada. Gracias. Claro. Senyor Rizal, oras na po. Gracias. Por lo que Tribunal condena Don José Rizal con seno de ordinario de plaza, firmado el presidente y vocales del mismo. Nieta! Ngayon lang kita narinig magmura. Mahusay ka pala. Ano ang nangyari? Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon na patapusin. Minamadali nila ang paglilitis. Niloko lang nila tayo, ginamit lang nila tayo. Bakit ikaw ba itong nagagalit? Ako yung mamamatay. Hindi naman ay nakapagpatawa ka pa. Tabiel. Magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin ko. Uuwi ako ng Espanya, hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil ako isang Kastila. Hindi ka Kastila! Pareho lang tayo! Ginoo, pwede ko po makausap ang gobernador na sa Palavieja? Walang panahon ng gobernador. Maawa na kayo, nasa kamay niya ang buhay ng aking anak na si Rizal. Gobernador! Nais ko po sana ibigay sa inyo ang sulat na ito. Nagmamakaawa na po ko para po sa aking anak. Senyor, por favor.
Gobernador! I'm sorry. Lakay tayo sa lalong madaling panahon. Ililigtas natin si Dr. Jose Rizal. Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Minahon kayo, mahigpit ang pagbabantay kay Pepe. At handa sila sa aking balak na iligtas ng aking kapatid. Handa din kami. Hindi kami natatakot sa kanila. Mga kasama, hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Magsitigil kayo, ako man gusto kong iligtas ng aking kapatid. Ngunit natitiyak ako na hindi magpahit si Pepe na tumalo ng mundo dahil sa kanya. Nasa Diyos na ang kanyang kaligtasan, wala na tayong magagawa. Nanang! Paano po? Gusto ko lang po, Pepe. Okay lang po. Nanang, pag ako po ay namatay, kunin niyo po ang aking libingan. Baka po itapon nila kung saan-saan. Gusto ko po nakatapon sa lupa. Gusto ko po ay may pangalan. At kung gusto niyo po ilagyan niyo rin ng hardin sa likod, kayo na po ang bahala sa aking libingan, Nanang. Pepe. Regalo sa akin to ni Tapera. Hinihiling ko sa opisyal na bigyan nila ang pagkamatay ko. There's something inside. Panahon ka pa upang baguhin ang lahat. Pwede mo pa akong buhayin. Anong ginagawa mo rito? Kailangan mong pasabugin ang lampara. Kailangan mong wakasan ang daang-daang paghahari at pang-aapi ng bansang Kastila. Hindi ka pwedeng magtagumpay. Maghihiganti lang ang iniisip mo. Kung ganoon, ay baguhin mo. Ipakita mo sa akin na mahalaga ang bayan, hindi si Maria Clara, hindi ang paghihiganti, at huwag mo kong patayin sa paglason. Hindi ko gusto ang pinapagpatay mo sa akin dahil ang pag-akala mo ay wala ng pag-asa. Dahil yun ang nararamdaman mo sa buhay ko. Pero meron pa, magbabago pa, magsulat kang muli. Paano kung hindi na ako makapagsulat? Paano kung wala na ako masabi? Paano kung wala na ako natitira? Naubos na sa dapitan. Paano kung sabay tayong mamatay? Kung gano'n ay tama nga sila. Nagkasala ka nga, traitor ka nga. Wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo. Dapat kang mamatay. Handa ka na ba, Ben? Huwag ka matakot. Hindi ko lang ako. Para sa'yo, para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Ibigay mo na lang to sa iyong pamilya. Sobra-sobra na alaala mo sa akin. Kala nila natakas ako. Saan naman ako pupunta? Sa dapitan? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod ka pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesucristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin niyo po kaming makasalanan ngayon. At kung kami mamatay, nanawa. Ateneo, diyan nagsimula ang maliligayang araw ko. An ultimo despare de la Prentes. El Numbra del Reino España si el favor del criminal ser el celu también. Al pamor, sigue al borde, luego.
ka